Sa punto pong ito ay makakausap natin live si LTFRB Chairman Martin Delgra. Good morning po sa inyo, sir. Magandang umaga naman po. Morning, Chairman Delgra. Welcome, and, sir. Ivan Welcome. and Egan. Salamat. Good morning. Sa lahat ng nakikinig at nanonood. So, paano to, yung technical working group? Ano? Reconvene. Pupulungin yung mga author dati o paano? Actually, yung technical working group ho, sa level lang ng LTO at saka LTFRB. Okay. Tapos ipupulong namin muli. Tapos i-review namin yung IRR. But I would just like to point one thing very clear. Na yung IRR ho has been very consistent with what the law states. Yung nasakop at saka intensyon ng batas, andun din ho sa IRR. Pero nangyari lang din ho yun na... nga po gusto namin linawin, Chairman, kasi ang nasuspinde yung batas. Pero yung ibang mga kontrobersyal na nadagdag, ano? Yung mga abubot sa dashboard, nasa JAW eh. So yung JAW, hindi suspendido yun. Hindi suspendido yung JAW, pero ang ginagawa namin on the part of LTFRB ho, in fact kahapon nagpulong by way of a special board meeting, yung board na tatalakayin namin yung JAW para mapalinaw pa namin kung ano yung pwede at saka hindi pwede para lang sa pampublikong sasakyan. Back to your back to the point you were making earlier, sir. Ang sabi kasi ng mga mambabatas, parang mali yata yung interpretasyon ng mga implementing agencies. Actually, hindi ho. Kasi sa IRR ho, klarong-klaro na yung pagbabawal lang ho, there are two things that you have to understand. There are gadgets na napaloob dun sa batas ang kinaklaro na hindi pwedeng gamitin. So, yung gadgets na klaro, you have a cellphone, communicating device, computer, gaming, whatever. Tapos, ang pagbabawal ho doon, yung paggagamit ng mga ganong klaseng devices. Yun ho. Pati sa IRR, klaro din ho yan. Napalihis lang siguro yung diskusyon sa social media at saka sa publiko dahil nagtatanong na rin tungkol sa ibang bagay. Kasi na-mention din ho sa batas na kung hindi mo gagamitin or hindi mo hahawakan, you need to place it somewhere. Yes. And if you're going to place it somewhere, it should not interfere in your line of sight. Siguro doon na lumihis yung mga diskusyon about ano yung ibig sabihin ng line of sight. So yung mga abubot dyan sa harap, bawal ba yan o hindi? Pero yung intensyon ng batas talaga refers only to the gadgets na nakalaan doon sa batas at saka kung ano yung kailangan ipagbabawal. Ibig sabihin yung paggamit, the use of these gadgets. Speaking of yung kung saan po ilalagay, miski ho yun kasi naka-question din ng ilang mga eksperto na, di ba? Katulad ko. Galing sa otoridad eh. Oo ilalagay mo dito sa baba ng aircon. O kung titingin daw sa baba, edi lalo kang mawawala sa line of sight. So even that, are you going to be discussing that? Baka mabago pa? Actually, lilinawin namin dyan, namin yung mga patakaran tungkol dun sa kung saan ilalagay. Because definitely, as mentioned by Egan, kasi may mga tanong na ganyan, so kailangan din namin sagutin. Correct. Kung may ilalagay man dun sa harap, may pinagbabawal ba? Ano ba ang patakaran? What are the standards of what is prohibited and what may be allowed? Pinakamatindi. So, yun na yung, in a way, lumihis doon sa public discussion. Rosario ho yung talaga. Rosario, pinakamatindi ho. Doon ho nalaglag yung batas doon sa Rosario. Linya lang siya sa windshield, hindi masabing... Kaya kung ganito kalalaki beach, baka And understandably, Chairman, dahil nga po kung madidistract ka sa cellphone, madidistract ka rin doon sa asong gumagano sa taxi. Ayaw ko na nga sabihin sa ngayon baka madidistract na naman tayo. Balik tayo doon sa focus ng batas. But Chairman, yung mga gadgets na pinagbabawal na gamitin habang... Cellphone lang. Pero sinuspend po natin, is that an admission na may pagkakamali, pagkukulang, o may kalituhan? Misinformation? Siguro yung kalituan, meron, ano? Pero I just like to point out na meron naman magandang mga kailangan tingnan uli, no? By way of interpreting it, there was one point that was raised yesterday during the discussion dun sa House Committee, yung navigational tool. Kasi nga, yung nakalagay dun sa batas, klarong-klaro, and consistent with the law, nakalagay din sa IRR, computers, tablets, player, iPad, computer games, pero hindi nakalagay yung navigational tools.
So Yan ang kung question. yun, gusto namin klaruhin, and we would like to, in fact, we appreciated the discussion yesterday kasi mapalinaw pa sa amin kung Yes. paano namin bigyan pansin yung paggamit ng navigational Mga nag-question tools. doon, mga nagmumotor eh, no? Mas gamit yata nila yung navigational tool. Oo. Pero ang talaga, ang punto doon sa batas is kahit na anong meron dyan na pwede, hindi pwedeng gamitin na hinahawakan. Yes, Right. yes. Kasi pwede naman ding Hands-free, hands-free. yes. Yun ang punto doon sa batas. And we've been very consistent about that. Makapangyarihan talaga ang Rosario. Binalik ko. Okay, maraming salamat. At mga ano to, mga ilang araw lang to uli, no? Mga... And we're looking at no, two things is there are two things that we are going to do. Ikukonvene namin yung technical working group, no? Mga ilang linggo siguro, aabutin na siguro ng isang buwan. Lahat-lahat na yung pagtatrabaho. Okay. Tapos, in between that, and until about several months, between now and several months after, would be the information drive. Okay. Para, Yan, mas malinaw na. Para wala nang we will kalituhan. try to Susunod avoid naman yung the implementasyon. confusion. Paano nyo ipapatupad Para ng tuloy-tuloy na ayos. rin yung Oo. implementasyon ng... Maganda itong batas na ito. Yes. Ay, naman, ang dami yung Because we're trying to avoid... na aksidente dahil sa pagte-text at pagtawag sa cellphone. Maraming salamat po, LTFRB Chairman Martin Delgra.